Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ating verse for today ay nasa Kawikaan chapter 28 verse 13. Sinasabi dito na ang pagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapagpubuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang katapatan ay pagiging totoo. Ang isang tapat na tao ay may ugali na gumagawa ng tumpak, magpagkakatiwala ang mga pahayag tungkol sa buhay, sa sarili, sa iba at sa Diyos. Ang isang tapat na tao ay kumakatawan sa kanyang sarili, kung ano siya at nagsasabi sa iba ng katotohanan tungkol sa kanilang sarili. Ang katapatan ay hindi pinapahayag ang lahat ng mga nasa isip mo. Yan ay transparency at ang isang tao ay maaaring maging tapat nang hindi nagiging transparent. Gayunpaman, walang sinuman ang maaaring patuloy na maging tapat nang walang pangako sa katotohanan. Kung minsan, ang katapatan ay makakasakit sa damdamin ng isang tao, ngunit hindi yan nangangahulugan na mas pinipili ang hindi tapat. Ang hindi katapatan ay sinasaway sa kasulatan. Hindi tinatanggap ng Diyos ang isang tao na nagsasawa ng paglilinlang. At ang Jeremiah chapter 9 verse 5 ay nagsasabi tungkol sa isang masamang lipunan. Ang bawat isa ay dinadaya ang kanyang kapwa at walang nagsasalita ng katotohanan. Tinaruan nila ang kanilang dila na magsalita ng kasinungalingan. Napagod nila ang kanilang sarili sa paggawa ng kasamaan. Ang pagsasalita ng katotohanan o katapatan ay isang tanda ng malusog na pakikipag-ugnayan ng tao. Ang taong nakakaalam ng katotohanan ngunit ibang sinasabi ay sinungaling. Idinidiin din ng Biblia ang kahalagahan ng paggawa ng tunay na mga pahayag tungkol sa Diyos. Ang sadyang mali ay ang pangkatawan sa Diyos ay isang malubhang pagkakasala. Ang sinungaling ay tinukoy, una at pangunahin, bilang isang taong tumatanggi na si Jesus ang Kristo. Ang pagtitiwala sa kasinungalingan ay pare-pareho sa paglimot ng Diyos. At ang mga nagsasabing kilala nila ang Diyos ngunit sumasalungat sa Kanya, nagdaragdag sa Kanyang mga salita o tumatangging sundin o tanggapin ang Kanyang mga utos ay tinatawag ding mga sinungaling. Ang katapatan bilang isang katangian ng karakter ay tanda ng gawain ng Espiritu sa kaluluwa ng isang tao. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Sumakatuwid, ang Kanyang presensya ay isang tao na nagbubunga ng katotohanan. Ang mga tao ng Diyos ay tapat. Ang sangkatauhan ay hindi likas na tapat. Ang hindi katapatan ay may makamundong gantimpala na ang pagsisinungaling ay kadalasang nagdudulot ng pakinabang sa pananalapi, kapangyarihan o pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang mga gantimpala ay dumating sa isang presyo. Ang hindi katapatan ay mahantong sa higit na kasamaan. Ang pagsisinungaling para matupad ang mga makamundong pagnanasa sa huli ay nagreresulta sa pagkawala ng lahat ng mayroon ng isang tao, pati na ang kanyang buhay. Kasama sa mga naninirahan sa impyerno ang lahat ng mga sinungaling. Ano ang pakinabang sa isang tao na makamtan ang buong sanglibutan, ngunit papahamak ang kanyang kaluluwa? Bagamat kung minsan ay nakakatukso na magsinungaling sa ating sarili o maliitin ang hindi komportableng katotohanan sa pagsisikap na maiwasan ang hidwaan. Hindi kailanman mabuti ang hindi tapat para sa mga relasyon. Ang pagsasalita ng hindi tapat sa mga salita upang maiwasan ang hidwaan, pambobola. Muli, kung minsan ay ang katapatan ay makakasakit sa damdamin ng iba, ito ay hindi may iwasan. Alalahanin ng mga salita ng matalino. Ang mga sugat mula sa isang kaibigan ay mapagkakatiwalaan, ngunit ang isang kaaway ay nagpaparami ng mga halik. Kaibigan ay handang sugatan sa katotohanan, matamis na salita kung kasinungalingan ay ang mga kaaway ng ating kaluluwa. Sabi nga, ang katapatan ay dapat laging may kasamang kahinahunan. Ang isang tapat na tao ay inuudyukan ng pag-ibig, hindi ng pagkahumaling sa paghahatid ng tumpak na impormasyon. Higit sa lahat, ang tapat na tao ay nababahala sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa Diyos at pagpapaunlad ang espiritual na paglago ng ibang tao. Ang mga sumusunod kay Jesus, ang katotohanan ay magsasalita ng katotohanan sa pag-ibig. Muli,
Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.